tapat na nagbibigay sa gawain ng ating mahal na Panginoong Kristo. Tayo pong lahat ay manalangin, mga minamahal, itaas po natin ating mga kamay. Patnubayan tayo ng salita ng ating mahal na Panginoon. Let us pray. Mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami nagpupuri. Kami nagluluwalhati, mahal na Panginoon, nagpapasalamat sa iyong dakilang biyaya. Lalo tigit sa lahat, mahal na Panginoon, sa kaligtasan na pinagkaloob mo sa amin. Salamat sa pagtawag, salamat sa pagpili, salamat sa paghirang. Salamat na kami ginagamit mo, kinakasangkapan mo sa iyong banal na gawain. Hindi man po kami karapat dapat, mahal na Panginoon, sa dakilang biyayang ito. Ngunit kami nagpapasalamat, milyong-milyong tao sa ibabaw ng lupa. Ngunit isa kami na iyong kinahabagan. At sa mga oras na ito, narito kami, Panginoon, upang makinig ng iyong mga banal na salita. Sa pagkain ng aming kaluluwa, buksan mo ang aming puso, ang aming pangunawa, maging amang lingkod, tunay na sagal ang akin, wala po akong magagawa. Anoint the words, O Lord. Put thy words in my mouth, leading prayer for beloved Honorable Pastor. In the mighty name of Jesus, sama-sama naming sinasaway, aming ginagapos lahat ng demonyong hadlang, pag-alinlangan, balakid sa aming pakikinig. Cast out right now. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Malakas po na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Ibigay natin yung pinakamalakas nating palakpak. Sabi ng Biblia, clap your hands, all ye people. Clap your hands, all ye people. And shout unto God with the voice of triumph. Ating daw pong ipalakpak ang ating mga kamay at sumigaw ng tinig ng may pagtatagumpay, mga minamahal. Because we are more than a conqueror, we are overcomer. Tayo po'y mananagumpay sa tulong ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Luwalatin ang ating pinakamamahal na Panginoon, tayo na po'y makabalik na po. Minamahal sa ating pong mga kinauupuan. At bago pong lahat, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And we give double honor and respect and cherish the loving memories and blessed teachings of our parents in the Lord, dearly beloved Honorable Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda, and the prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish our beloved assistant pastor, to the beloved children, whole blessed Almeda family, sa mga anak, apo, at manugang ng ating kagalang-galang na pastor, at sa lahat, sampu sa mga katuwang sa banal na ubasan ng ating mahal na Panginoon, sa lahat po ng beloved co-workers, beloved co-preachers, at sa lahat ng ating mga beloved musician, mag-awit, at mga manunugtog, sa lahat ng ating mga bisita, kung meron man, welcome po sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos at sa lahat ng ating mga minamahal at mga ginigiliw po nating mga kapatid sa pananampalataya na narito sa dakong ito ay magandang hapon na po, minamahal sa inyo pong lahat. Salamat sa ating mahal na Panginoon sa kanyang pag-iingat mula sa inyong sariling mga tahanan. Kayo po ay payapa, ligtas, maluwalhati na nakarating sa dakong ito, mga minamahal, upang sama-sama nating purihin at pasalamatan ng ating mabait na Diyos. Salamat sa mga pagpapala sa buong isang linggo, mga minamahal. Salamat sa proteksyon ng ating mahal na Panginoon. Tunay na kagalakan po namin ang makita kayo, mga minamahal, makasama kayo sa pagpupuri. Nawa ang kapayapaan at kagalakan na nagmumula sa Panginoon ay maging sagana palagi sa ating mga buhay. Palakpakan natin ang ating dikiling Diyos. Sa lahat po ng ating mga webcast viewers around the globe na patuloy pong umaantabay at sumusubaybay sa banal na gawain ng Panginoon, maging sa ating miracle hour. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Patuloy po ang pagsuporta ng ilan sa ating mga kapatiran, mga minamahal, tunay na malaking kapakinabangan po, mga minamahal, na magamit tayo ng Panginoon sa pangaral ng banal na Ebanghelyo at salita ng ating dakilang Diyos. Sa mga oras nito, may mahal, ating pong ihanda ang ating mga ballpen, ang ating pong mga papel, ang ating mga Biblia. Lalo tigit sa lahat, ihanda po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Let's talk about the topic. Let's talk about the subject. Seek the Lord and ye shall live. Seek the Lord and ye shall live. Unang talata, minamahal, basahin po natin from the book of Amos chapter 5, verse 4, after verse 6. Amen. Po, mga minamahal. Praise the Lord. From the book of Amos chapter 5, verse 4 to verse 6. For thus saith the Lord unto the house of Israel, Seek ye me, and he shall live. But seek not Bethel, nor enter into Gilgal, and pass not to Beersheba. For Gilgal shall surely go into captivity, and Bethel shall come to naught.
Seek the Lord, and he shall live, lest he break out like fire in the house of Joseph, and devour it, and there be none to quench in it in battle. Amen. Amen. Dito po sa aklat ng Amos, Kabanatay 5, mga talata po ay 4 hanggang 6. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon sa sangbahayan ni Israel, hanapin ninyo ako at kayo'y mga bubuhay. Ngunit huwag ninyong hanapin ang Bethel na nagsipasok man sa Gilgal, at huwag kayong magsidaan sa Beerseba, sapagkat walang pagsala ang Gilgal ay papasok sa pagkabiyak, at ang Bethel ay mauwi sa wala. Inyong hanapin ang Panginoon at kayo'y mga bubuhay. Baka siya'y sumigalbong parang apoy sa sangbahayan ni Jose at supukin niyaon, at si Bethel ay walang makapapatay niyaon. Amen. Amen. Seek the Lord and ye shall live. Hanapin ninyo ako, sabi ng Panginoon, at kayo'y mga bubuhay. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ang buhay na tinutukoy ng ating mahal na Panginoon ay buhay spiritual. Sapagkat meron pong dalawang uri ng buhay ang isang tao, that is physical life and spiritual life. At ang pinakamainam at mahalagang buhay ay ang buhay sa ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Maraming mga tao, they are physically alive, but they are spiritually dead. Amen? Buhay ang kanilang katawan, ngunit pagdating sa spiritual, sila'y patay. Bakit po, mga minamahal? Ang taong hiwalay sa Diyos, ang taong namumuhay sa kasalanan, nagpapasasa sa paggawa ng kasalanan, they are physically alive, but spiritually they are dead. Sila po'y patay sa harapan ng Panginoon. Kaya tayo po ay pinagpala ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. We are physically alive, at the same time, we are spiritually alive, mga minamahal. Bakit po? Tayo po ay naglilingkod, namumuhay, na mayroon pong paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At salamat sa ating dakilang Diyos sa pagtawag at sa pagpili sa bawat isa sa atin. Ang sabi rito, the Lord God reminding us to continue seeking Him. Ang ating pinakamamahal na Panginoon, again and again, mga minamahal, every time we preach, every time na tayo po'y dumadalo, may mga preaching, mga minamahal in pulpit, talagang rin-remind tayo again and again that continue seeking the Lord. Why? Because seeking the Lord, we shall live. Tayo po ay mabubuhay, mga minamahal, yung maranasan natin yung buhay, mga minamahal sa piling ng ating mahal na Panginoon. The Lord God reminding us to continue serving the Lord or serving Him. Because the Lord knows that time will come, our focus will diverted to another thing or another direction. Kaya tayo rin-remind ng Panginoon ng paulit-ulit na pagpapaalala ng ating mahal na Panginoon dahil alam ng Diyos, alam ng Panginoon, mga minamahal, darating ang araw, our focus will be diverted, mga minamahal. Ito po ay mapipihit, mga minamahal, sa ibang bagay at maaaring mapihit ang ating atensyon, mga minamahal, sa ibang direksyon, sa ibang bagay. At alam po ninyo, ang pinakananais ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang linulunggati ng Diyos, mga minamahal, ay yung ating mga minamahal focus sa Kanya. Yung atensyon, ang gusto ng Panginoon, ang ating atensyon ay nakatutok lang sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Not in material things, everybody should praise the Lord, but focus in spiritual things. Kaya nga po sabi ng Biblia, look unto Jesus, because Jesus is the author and the finishers of our faith. Mga minamahal, fix your eyes on Jesus. Gusto ng Panginoon ng ating atensyon, ang ating oras, ang ating focus, kahit tayo po ay nasa trabaho, kahit tayo po ay nasa negosyo, tayo po ay nandoon sa iba't ibang mga lugar. Ang nais ng ating mahal na Panginoon, fix your eyes always in Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya, riniremind tayo ng Diyos. Ginagamit ng ating mahal na Panginoon, ng ating mga beloved preachers, to remind us again and again, i-remind tayo upang hindi po, mga minamahal, magtagumpay ang kaaway. Sapagkat ang plano ng kaaway ay i-divert niya yung ating atensyon, i-divert niya
yung ating focus sa mga bagay na material, i-divert niya, i-redirect niya yung ating focus. Gumagawa siya ng maraming paraan para ang focus natin sa spiritual ay mawala. Amen? Gusto niya maging busy tayo sa trabaho, maging busy tayo sa negosyo, maging busy tayo sa hanap buhay, maging busy tayo sa pagpapayaman, maging busy tayo sa paghanap ng pera. Dahil kapag mabusy tayo sa mga bagay na ito, may redirect, mga minamahal, ma-divert na po yung ating atensyon, and then may divert na po yung ating focus, at tayo po ay mamislead na po, mga minamahal. Maputol na po yung ating spiritual connection sa ating pinakamamahal na Panginoon, which is very needed po, very essential na tayo po, mga minamahal, ay palaging nakafocus ang ating atensyon sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Napakasiloso ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Our God that we serve is a jealous God. Siloso ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ayaw ng Diyos na meron siyang kaagaw. Say amen. Ayaw ng Panginoon na meron siyang kaagaw. Mga minamahal, nagsiselos ang ating pinakamamahal na Panginoon. Following verse, basahin natin, Exodus chapter 34, verse 14. Amen. Praise the Lord. From the book of Exodus chapter 34, verse 14. Amen. For thou shalt worship no other God, for the Lord, whose name is jealous, is a jealous God. Amen. Amen. Dito po sa aklat ng Exodo, Kabanata 34, talata po ay 14. Sapagkat hindi ka sasamba sa ibang Diyos, sapagkat ang Panginoon na ang pangalan ay mapanibughuin ng Diyos. Amen. Whose name is jealous. Ang ating Diyos na pinaglilingkuran, huwag po nating kakalimutan, atin po itong ikintal, ating iukit sa ating puso, ating iukit palagi sa ating kaisipan ng ating Diyos na pinaglilingkuran. He is a jealous God. Amen? God's ultimate purpose is to serve Him and love Him alone and alone. Ayaw ng Panginoon na iibig tayo ng higit sa pag-ibig sa Kanya. Everybody say amen. Ayaw ng Panginoon na tayo po ay focus at magbibigay ng atensyon higit sa pagbibigay ng atensyon natin sa Kanya. Nagsiselos ang mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kapag priority mo ay trabaho, na ikaw ay anak na ng ating mahal na Panginoon, nagsiselos siya sa iyong trabaho. Kapag priority mo ay negosyo, at mga minamal, napapabayaan mo na ang iyong pagdalo, napapabayaan mo na ang iyong pagpapagamit, napapabayaan mo na ang iyong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, pinagsiselosan niya ang iyong negosyo. Amen. Pagmahal na mahal mo ang iyong asawa at mga anak, higit sa pagmamahal mo sa Panginoon, pinagsisilosan niya yung iyong asawa at iyong mga anak. At ang sabi rito, God's purpose for you and for me is to serve Him, love Him alone, mga minamahal. Ang gusto ng Panginoon, siya lang ang ating iibigin, higit kaninuman. Pinayagan tayo, pinahintulutan tayo ng Panginoon, umibig sa mga bagay, mga minamahal, na ating pag-aari, ngunit ayaw ng Diyos na iibigin natin ito ng higit sa ating pag-ibig sa Kanya. Kailangan number one palagi ang ating mahal na Panginoon. Say amen. Say amen. Kailangan, mga minamahal, number one palagi ang ating mahal na, top priority natin, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, pinahintulutan niya na umibig tayo sa ating asawa, umibig tayo sa ating mga anak, ngunit ayaw ng Panginoon, nagsiselos ang Diyos kapag ibigin mo ang iyong asawa, ibigin mo ang iyong anak, ibigin mo ang iyong magulang, higit sa pag-ibig mo sa Kanya. Ang gusto ng mahal na Panginoon, mga minamahal, palaging siya ang number one. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoong si Kristo. At ang sabi rito, but He jealous to the thing. Ang sabi rito, He jealous not only to the worldly thing, but He jealous to the thing that grab your attention away from Him. Once i-grab yung attention mo away from Him, doon po nagsiselos ang ating mahal na Panginoon. Ayaw ng Diyos na inaagaw yung ating atensyon dahil ang gusto niya, ang atensyon natin ay palagi lang sa Kanya. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang sabi rito, mga minamahal, ang sabi ng ating pinag-aaral, He jealous not only to the worldly thing, but He also jealous to the things that grab your attention away
from Him. Kapag yung attention natin ay inaagaw ng mga bagay na makasanlibutan, ang atensyon natin, dahil ang gusto ng Panginoon, ang focus natin ay nasa Kanya lang. Minsan, ginagamit ng kaaway ang ating trabaho, ginagamit ng kaaway ang ating negosyo, ginagamit ng kaaway ang ating hanapbuhay, maging ang ating pag-aaral, mga bagay-bagay na nasa sanlibutan, mga minamahal, ay minsan kinakasangkapan ng kaaway upang ating atensyon sa Panginoon ay malayo. Doon po nagsisimulang magselos ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi rito, "Head jealous to the things that taken away your time that belongs to God." Mga minamahal, kapag inaagaw yung oras mo, mga minamahal, para sa ating mahal na Panginoon, diyan po nagsiselos ang ating dakilang Diyos. Dahil, mga minamahal, kailangan ng Kristiyano, mas marami yung oras natin para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Kailangan mas marami ang oras natin kay Lord kaysa sa ating trabaho. Kailangan mas marami ang oras natin sa ating mahal na Panginoon kaysa sa ating mga negosyo. Kailangan mas marami ang ating focus, ang ating atensyon, ang ating oras sa ating mahal na Panginoon kaysa sa mga bagay na mga material. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. At tunay na nagsiselos ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya balik po tayo mga minamahal sa Book of Amos. Kaya hindi po pakibasa kahit sa Tagalog na lamang po. Fokusan po natin ang talatang ito mga minamahal. Amos chapter 5 verse 4 after verse 6. Amen. Dito po sa Aklatang Amos at ang kabanata ay 5 at ang talata ay 4 hanggang 6. Sapagkat ganito ang sinabi ng Panginoon sa sambahayan ni Israel, "Hanapin ninyo ako at kayo'y mga bubuhay. Ngunit huwag ninyong hanapin ang Bethel, ni magsipasok man sa Gigal at huwag kayong magsidaan sa Berseba, sapagkat walang pagsala, ang Gigal ay papasok sa pagkabihag at ang Bethel ay mauuwi sa wala. Inyong hanapin ang Panginoon at kayo'y mga bubuhay. Baka siya'y sumigalbong parang apoy sa sangbahayan ni Jose at supukin yaon at ang Bethel ay walang makapapatay niyaon." Amen. Amen. Sabi ng verse 4, "Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng sambahayan ng Israel, hanapin ninyo ko at kayo'y mga bubuhay." Ang lahat ng gustong mabuhay, sumigaw ng Amen. Sumigaw ng Praise the Lord. Gusto natin masumpungan yung buhay na bigay ng Panginoon. At ang buhay na yun ay buhay na walang hanggang na ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Ito po ay master plan ng ating mahal na Panginoon. Ang buhay na walang hanggang na inihanda ng mahal na Panginoon para sa iyo, para sa akin, ito po ay master plan ng ating dakilang Diyos, sinaunang plano ng ating mahal na Panginoon na maranasan ng tao ang buhay na walang kamatayan, mga minamahal. Ngunit ang planong ito ng ating mahal na Panginoon ay winasak ng kaaway, sinira ng kaaway. Pero alam po ninyo, ang Panginoon ay naghanda ng redemption. Ang Panginoon ay naghanda sa isang malaking solusyon para sa malaking problema ng sangkatauhan. Because we are all totally condemned. Tayo pong lahat, mga minamahal, ay nasa hatol na. At kung ang ating mahal na Panginoon ay hindi nagbigay ng kanyang buhay at namatay sa krus ng Kalbaryo, wala po tayong kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya salamat, maraming salamat sa mahal na Panginoon, ibinigay niya ang kanyang buhay. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos, siya'y nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat sa Panginoon na ang kanyang dugo ay kanyang pinatigis upang tayo po ay malinis, upang tayo po ay mapatawad, mga minamahal. Kaya ang sabi rito, dahil sa kamatayan ng ating mahal na Panginoon at kanyang pag-aalay ng kanyang buhay, pagpatigis ng kanyang banal na dugo sa krus ng Kalbaryo, lahat po tayo ay mga minamahal na kasumpong ng biyaya galing sa Diyos. Ito po ay buhay na walang hanggang. Kaya ang sabi rito, hanapin ninyo ako at kayo'y mga bubuhay. Ngunit huwag ninyong hanapin ang Bethel. Amen. Huwag ninyong hanapin ang Bethel, ni magsipasok man sa Gilgal, huwag kayong magsidaan sa Beersheba. Ito po ay, mga minamalang sabi rito, in Book of Amos, chapter 5, verse 5, these verses signify the three significant place. Ang una ay Bethel,
Ang pangalawa ay sanctuary ng Gilgal. At ang pangatlo ay yung sanctuary, mga minamahal ko, ng Beersheba. Itong tatlong ito, mga minamahal, ito po ay significant place na tinutukoy sa banal na Biblia. Bakit po, mga minamahal? Dito po, mga minamahal, nag-reveal ang Panginoon sa kanyang pagka-Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, mga minamahal, yung Bethel, Bethel is the house of God. The place that Abraham and Jacob found intimate relationship to the Lord. Yung tinatawag pong Bethel na minention sa Amos chapter 5, verse 5, mga minamahal, ito po ay bahay ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dikilang Diyos. At ito po yung lugar kung saan nagkaroon po ng mga minamahal closeness, kumbaga intimate relationship in between kay Jacob and Abraham doon sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dito po lalong naging malapit sa puso ng Diyos si Abraham at ganoon din naman si Jacob. Bethel is the place that Jacob saw a vision through his dream. Ito pong Bethel na ito, dito po nagkaroon ng malalim na panaginip, mga minamahal ko si Jacob, mga minamahal, at sa kanyang panaginip, nagkaroon po siya ng malalim na vision. Nakita po niya yung mga angels, yung stairway to heaven, at ang sabi rito, mga minamahal, all angels ascend and descend, mga minamahal. This is stairway. Nakita po niya ang mga anghel, mga minamahal, na akyat panaog, mga minamahal, dito sa stairway na ito, hagdanan patungong langit. At kaya ito'y tinawag niya the house of the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung pangalawa ay sanctuary of Gilgal. This place, mga minamahal, Israelites build an altar, a monument of God's wonders in miracles. Before po tumawid ang Israelita sa Jordan River, mga minamahal, dahil nangako ang mahal na Panginoon, yung Gilgal na yan, mga minamahal, meron pong kuweba ang Gilgal at doon po nila iniwan ang katawan, ang patay na katawan ni Moses. Sapagkat si Moses, before sila tumawid, mga minamahal ko, ng Jordan River patungong Kanaan, mga minamahal, meron pong kuweba doon po na ilinibing, mga minamahal, si Moses. Sapagkat si Moses ay hindi po pinahintulutan ng ating mahal na Panginoon na makapasok at makaapak sa lupang pangako na ipinangako ng ating dikilang Diyos. Ito po tinawag nilang Gilgal at nagtayo po sila rito ng sanctuary. Paglipas ng panahon, naging remarkable para sa kanila yung place na ito sapagkat itong lugar na ito, dito ipinakita ng mahal na Panginoon pangalawang beses ang kanyang kapangyarihan na ang Jordan River para makatawid, mga minamahal, para makatawid ang mga Israelita patungong land of Canaan. Ito po ay binuka ng Panginoon, pinahinto ng Diyos ang daloy ng tubig, pinatuyo ng Panginoon ang ilog at mga Israelita ay nakatawid patungong promised land. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya very remarkable po para sa kanila, mga minamahal ko, ang lugar na ito. At ang pangatlo ay ang Beersheba. Ang Beersheba is a chief city. Beersheba is the place of abundance, a pure and comfort, a place of comfort in the place of safety. Yun po ang lugar ng Beersheba. Itong Beersheba naman, mga minamahal, ito po yung, doon po nakalagay yung wheel, yung balon, mga minamahal, na hinuhukay nila Jacob. Dahil sila po ay pinapatnubayan ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, once we are guided, once we are blessed by the Lord, lahat po ng hahawakan ng ating mga kamay ay pagpapalain ng Diyos. Maraming mga lahi naghuhukay, mga minamahal ko, ng balon sa lugar na yan. Ngunit nagtataka sila, walang tubig, mga minamahal. Hukay sila ng hukay, walang tubig. Ngunit si Jacob, kasama ng kanyang lipi, kapag sila'y naghuhukay, mga minamahal, napakasaganang bukal ang ibinibigay sa kanila ng ating mahal na Panginoon. Inaagaw ng mga Amalekites yung balon na kanilang hinuhukay, inaangkin nila. Ngunit nagtataka sila kapag inaangkin na nila ang balon na yun, yun ay natutuyo at nawawalang ng tubig. Sila Jacob, kasama ng kanyang lipi, ay naghuhukay muli, mga minamahal, ng panibagong balon. Ngunit nagtataka sila, mga minamahal, muling binibigyan ng ating mahal na Panginoon ng saganang tubig, saganang bukal, mga minamahal, na kanilang naiinom upang maibsan ang kanilang mga uhaw. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Ngunit kapag ibang lahi ang naghukay, walang tubig, walang bukal.
Amen? Kaya totoo ang sabi ng Biblia, kapag tapat ka na naglilingkod sa Panginoon, ginaganap mo ang kalooban ng ating dakilang Diyos, lahat ng hawakan ng iyong kamay ay pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Papatnubayan ka ng Diyos, sasamahan ka ng ating mahal na Panginoon, dahil ikaw, mga minamahal, ay gumaganap at nakapagbibigay lugod at luwalhati sa Kanya. Amen? There's nothing wrong about Gilgal. There's nothing wrong about Bethel. There's nothing wrong, mga minamahal, about Beersheba. Sapagkat itong mga place na ito ay napaka-remarkable sa mga Israelita. Ngunit alam po ninyo, mga minamahal, why God give stertorous instruction among thy people? Bakit po ang ating mahal na Panginoon ay nagbigay ng mabigat, mga minamahal ko, na kautusan? Ang sabi ng ating the Lord said to the Israelites, seek not the Bethel. Huwag niyong hanapin ang Bethel, nor enter into Gilgal. Huwag kayong papasok sa Gilgal. At ang sabi ng mahal na Panginoon, nor pass the Beersheba. Huwag kayong dumaan, huwag kayong pumasok, huwag ninyong hanapin ang mga lugar na ito, mga minamahal. At alam po ninyo, minsan makapag-isip ka, napaka-symbolical ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang Beersheba, ang Gilgal, ang Bethel, ito po yung mga holy place. Amen. Kagaya ng sinabi ko kanina, ang Bethel is the house of the Lord. Ang Gilgal, dyan po nilalagay yung altar, yung monument to proclaim the miracles and the goodness of the Lord. Yung Beersheba, mga minamahal, ito po yung lugar kung saan binubukalan ng saganang pagpapala. Pero magtataka ka, bakit ayaw ng Panginoon pumasok sila sa lugar na ito? Bakit ayaw ng Panginoon pumunta, mga minamahal, sa lugar na ito? Bakit ayaw ng ating mahal na Panginoon ni dumaan, ni tumingin sa lugar na ito? Ayaw ng Diyos, mga minamahal ko, na tingnan nila ang lugar na ito. Nasaan ba ang problema? Nasa lugar, mga minamahal, o doon sa mga taong pumapasok sa mga lugar na ito. Sometimes, once, mga minamahal, yung holy place ay nagiging abomination. Nagiging karumal-dumal ang isang banal na dako kapag ang mga sumasamba ay karumal-dumal. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ngunit kahit po ang karumal-dumal na dako, kapag ang sumasamba ay mga banal, ang karumal-dumal na dako ay nagiging banal sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Amen? Sapagkat ang altar, mga minamahal, ay hindi ginawa para sa tao, kundi ang tao para sa altar. Ang tao na sumasamba, ang siyang mga minamahal, nagbibigay banal. Amen? Nagpo-purify. Everybody shout, praise the Lord. Sa isang lugar. Kagaya po nitong lugar na ito. Ang lugar na ito ay banal sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Kaya't hindi po kataka-taka na sa tuwing tayo po yung nagsasamba, Miyerkules, Biyernes, Linggo, bumibisita ang presensya ng ating mahal na Panginoong kumikilos nang mainam sa ating kalagitnaan, patunay ng lugar na ito ay pinapaging banal ng ating Panginoon dahil ang mga sumasamba ay banal sa kanyang paningin. Amen? Kagaya ng sinabi ko, kahit gaano kabanal ang lugar, kapag ang pumapasok at sumasamba sa lugar na yan ay karumal-dumal, ang lugar na yan ay nagiging karumal-dumal din naman. Ngunit kahit gaano karumal-dumal ang isang lugar, kung ang mga sumasambay banal at kaaya-aya sa paningin, sinasanctify ng Diyos, pinupurify ng ating mahal na Panginoon, linilinis ng Diyos ang dakong yan sapagkat ang mga sumasamba dyan ay mga banal at kaaya-aya sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Hindi po problema, mga minamahal, wala pong mali sa Bethel, wala pong mali sa Gilgal, wala pong mali sa Beersheba. Ang mali, mga minamahal, na doon sa mga taong sumasamba sa mga lugar na yan. Amen? Ang sabi rito, mga minamahal, the anger of the Lord is very specific. He wants the Israelites seek not only the place, but seek what is in that place. Amen? Yung mga Israelita, pinaramdam ng Panginoon na specific yung kanyang galit, mga minamahal. Ayaw ng Panginoon, mga minamahal, ng mga Israelita, ay hahanapin nila yung mga lugar na ito ng Gilgal, ng Beersheba, ng Bethel, mga minamahal. Ang gusto ng Panginoon, hanapin nila kung ano ang nasa lugar na yan. Everybody shout, praise the Lord.
Ano ang nasa lugar na yan? Kagaya ng dakong ito, mga minamahal, hindi tayo narito para kumanta lang, hindi tayo narito para makipagkita lang sa ating mga kapwa mananampalataya, hindi tayo narito para mamasyal, hindi tayo narito para magpahangin, narito tayo mga minamahal dahil ang Diyos ay narito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nandito ang mahal na Panginoon at dahil nandito ang Diyos sa gawain ito, dito natin nararamdaman ang totoong kapahingahan ng ating kaluluwa. Wala sa opisina, wala sa trabaho, wala sa bahay, wala kahit sa ibang mga lugar, kundi ang totoong kapahingahan ng mga banal, ng mga lingkod ng Diyos ay narito sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang totoong kapahingahan ng ating kaluluwa ay nandito sa gawain ng Diyos. Amen? Kaya, pag may problema ka, huwag absent, dalo. Kapag ikaw ay nasa bingit ng mabibigat na mga suliranin, huwag absent, dumalo. Kapag may mga sakit, may mga karamdaman, dumalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Kung kaya pang dumalo, kaya pang umattend mga minamahal. Dahil kapag makita ng Panginoon ang iyong katapatan, ibibless ka ng Diyos, uuwi kang magaling na sa iyong karamdaman. Nandito ang totoo nating kapahingahan. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Gaano man kabigat ang problema natin, gaano man kabigat ang mga suliranin natin, gaano man kabigat ang ating mga pinapasaan ng mga pagsubok, hinaharap ng mga pagsubok, kapag pinupuri natin at inaawitan ng buong puso ang ating mahal na Panginoon, nararamdaman po natin ang panibagong kalakasan sa paglilingkod sa Diyos. Kahit tayo po'y lumong-lumuna, kahit tayo po'y hinang-hinana, kapag pinupuri natin at inaawitan ng mahal na Panginoon ng buong puso, nararamdaman natin yung panibagong kalakasan na galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sometimes, we worship the building, but we forgot the builder. Amen? Sometimes, we appreciate the blessing, but not the source of the blessing himself. Ina-appreciate natin yung mga pagpapala. Amen? Pero kulang yung appreciation na binibigay natin doon sa source of blessing. Sino ba yung source ng blessing? Ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Merry Christmas pala sa inyo. Advance Happy New Year. Mauna na lang ako sa inyo, no? Kasi last day of November na ngayon. Bukas sa 1 na. At pinagpala akong mga minamahal dahil nauna akong nakapamasko, mga minamahal, lugi kayo sa akin. Amen? May kapatiran na tumawag sa akin kanina, akala ko mangungumusta lang. Salamat sa pamasko, mga minamahal. Pagpalain po kayo ng ating dakilang Diyos. Sa mga ninang-ninong, ihanda po ninyo yung inyong mga pamasko. Praise the Lord. Ang sabi rito, mga minamahal, tuloy-tuloy po tayo, commercial lang po yun. Ang sabi rito, mga minamahal, sometimes we worship the building, but we forgot to worship the builder. Sometimes we appreciate the blessing, but we forgot the source of blessings himself. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na He's the source of blessing. Amen? That's why we need to love Him. We need to seek Him. We need to worship Him because He's the source of blessing. Amen? Kaya kapag iwanan natin yung source of blessing, everybody shout, praise the Lord. Our life ends in chaos, ends in misery. Magiging magulo, magiging masilumuot ang ating mga buhay. Bakit tinalikuran natin yung source of blessing? Peace, galing sa Kanya. Joy, galing sa Kanya. Happiness, galing sa Kanya. Maayos na buhay, galing sa Kanya. Matiwasay na buhay, galing sa Kanya. Kapayapaan, kagalakan, galing sa Kanya. Pag-iingat, galing sa Kanya. Malusog na katawan, galing sa Kanya. Pagkain, galing sa Kanya. Inumin, galing sa Kanya. Anong mangyayari sa iyo once ikaw ay lumabas, lumayo sa source of blessing? Kaya nga sabi ni King David, Lord, you are my portion, you are my everything. Sabi niya, Panginoon, ikaw ang aking share. Hindi po niya inaangkin na kayamanan niya ang ginto. Dahil ang totoong kayamanan ng mga anak ng Diyos, walang iba,
kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa tingin ng maraming tao, mahirap tayo, ngunit ang totoong mayaman ay yung mga tao umiibig sa Diyos, yung mga taong nagbibigay lugod at luwalhati sa ating pinakamamahal. Tayo ang totoong mayaman. Malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Sometimes we appreciate the blessing, but we forgot the source of blessing. Sometimes, mga minamahal, we seek the gift, but not the giver. Amen? Gusto natin tanggap lang tayo ng tanggap. Amen? Pero, hindi busog ang Panginoon sa ating paghahanap sa Kanya. Gusto ng mahal na Panginoon, magkaroon tayo ng malalim na pakikipag-ugnay sa Diyos. Gusto ng mahal na Panginoon maging malalim yung ating relasyon sa Kanya. Gusto ng mahal na Panginoon maging malalim pa yung ating paghahanap sa Kanya. Itong ating ginagawa, every time we pray, we seek the Lord. Every time we worship, we seek the Lord. Every time we attend our services, we seek the Lord. Every time we live a holy life, we seek the Lord. Every time we share the gospel, we seek the Lord. Amen? Ang gusto ng Panginoon, seek the Lord and ye shall live. Hanapin ninyo ako, sabi ng Panginoon, at kayo mabubuhay. Maramdaman po natin, mga minamalang panibagong kalakasan araw-araw mula sa ating pagtulog hanggang sa ating paggising. Masiklang ang mga anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Tayo po ay mga minamahal, galak sa pagbangon sa umaga dahil alam natin ang reason bakit tayo babangon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Everybody shout, praise the Lord. At minsan, ang sabi rito, sa sobrang tiwala natin, sa mga pagpapala na ating tinatamasa, unti-unti naman tayong nalalayo sa Panginoon. This is critical scenario of a Christian, na kapag tayo po ay confident na sa mga blessing, mga minamahal left and right na tanggap natin ng mga pagpapala, sometimes nagiging tiwala na tayo sa ating sitwasyon. Nagiging tiwala na tayo sa ating kinalalagyan. Masyado tayong confident sa mga blessing na ating tinatanggap. But mark my word, mga minamahal, kapag nasa panahon na confident ka na sa lahat, mag-ingat po tayo dahil baka all of a sudden, bigla tayong magulat. Bigla kang magulat na ang lahat ng nasa iyo ay biglang mawawala. Kaya bang gawin yun ng Diyos? Kaya bang gawin ng mahal na Panginoon, split of a seconds, all of a sudden, lahat ng nasa iyo ay pwedeng kunin ng ating mahal na Panginoon? Pwede po. Pwede po yung gawin ng ating mahal na Panginoon. Hindi mo pwedeng ipagmayabang kung ano ang meron ka. Hindi mo pwedeng ipagmalaki kung anong meron ka. Instead, pasalamatan mo yan at gamitin mo kung anong meron ka to glorify God, to honor the Lord, to worship Him. Gamitin mo kung anong meron ka. Mga minamahal, sa pagpapalawak ng kaharian ng ating mahal na Panginoon, gamitin mo sa gawain upang lalo kang pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. So sobrang tiwala natin, confident tayo sa mga pagpapala na ating tinatamasa, unti-unti naman tayong nalalayo sa mahal na Panginoon. Sino po yung naka-experience na too much blessing, unti-unti tayong nalalayo sa Panginoon? Sino po yung nakaranas nito? Ha? Wala nakaranas sa inyo? Salamat sa ating mahal na Panginoon. Pero ito po ay kadalasan nangyayari. Kaya sometimes may reason ng Diyos bakit ayaw kanyang pagpalain. Dahil nakikita ng Panginoon na kapag pagpalain ka niya ng lubusan, malulunod ka sa pagpapala at magiging dahilan ito na baka ikaw ay mawala. Ngayon pa nga lang, yan pa lang ang pagpapala mo. Nakakalimot ka na sa Diyos, nakakalimot ka ng manalangin, nakakalimot ka ng dumalo, nakakalimot ka na ng pagpupuri. Ilalo na kung pagpalain ka, higit sa mga pagpapalang tinatamasa mo ngayon. Kaya mo bang patunayan, kaya mo bang panindigan na kahit pagpalain ka ng lubusan, mga minamahal, ay hindi ka mawawalay sa Panginoon? Kaya ang Diyos nating pinaglilingkuran ay matalinong Diyos. Inuuna niya na pagpalain ka sa espiritual. Inuuna niya na pagpalain ka sa karunungan, sa kaalaman, sa pangunawang espiritual. Inuuna niyang pinapatibay ang iyong pundasyon sa pananampalataya. Inuuna niyang palakasin ka sa gitna ng mga pagsubok. Bago ka pagpalain, minamahal ng mga material na mga bagay. Dahil alam ng Diyos
na maaaring makalimot ka sa Kanya. Alam ng Panginoon na maaaring malayo ka sa Kanya. Alam ng Panginoon na bakit maging daan na ito'y tumalikod ka sa paglilingkod sa Diyos kapag milyon-milyon lang yung tinatanggap. Diba? Kaya makita mo, sa pagbibigay, kapag ang blessing mo ay 1,000 pa lang, praise the Lord, kaya mo pang magbigay, no? 100, madali lang sa'yo magbigay ng 20 pesos. Tithes and love offering. Pag 1,000, kaya mo pa kasi 200 lang eh. Amen. Pag 10,000 na, 2,000, nangangati na yung kamay mo. Amen. Di kayo maka-amen eh. Siguro iniisip niyo, papunta na naman ito doon, tatamaan na naman tayo. Di ba? 1,000, 10,000, Ginoo. 2,000, Lord. Bayad ng kuryente, tubig. Bayad utang, budget. Udyukan ka ng kaaway. Huwag mo nang ibigay yan. Malaki na yan. 500 lang ibigay mo. Tingnan mo. Amen? Napapa-smile kayo, mga minamahal eh. Pero totoo, no? Minsan ganun ang kaaway, bubulungan ka. Hindi. Grabe, pag-ibig ko sa Panginoon, gusto kong pagpalain. Bigay mo 2,000. Lakas loob. Parang, ihulog, hindi. Atrasabante ba? Alinlangan ka. Pero iniibig mong Panginoon, bahala ka ng Lord sa pangangailangan ko. Ikaw nang bahala. Bigay. Pero pag may ihulog mo yung 2,000 na yun mula sa 10,000, anong maramdaman mo? Grabing kagalakan. Para kang nagtagumpay sa isang gera. Di ba? Grabing kagalakan. Galak na galak ka dahil nasunod mo ang kalooban ng Diyos. Ngayon, dumating yung pagpapala. 100,000. Magkano tithes sila offering ng 100,000. Sayang mga minamahal, mag-alas 3 na. Oh. Sarap pa sana mag-preach eh. 100,000. Magkano? 20,000. Hindi mo iniisip yung tira eh. Minsan ganon eh. Hindi ka matalino eh. Hindi mo iniisip mo yung mababawas. Pero hindi mo naisip kung magkaano yung tira at kung magkaano pa ang ibabalik. Di ba? Kasi matalinong Kristiyano, iniisip niya, magkano bang tira mula sa 100,000? Amen? Tithes, 10%. Love offering, 10%. Meron po kong 80,000. Amen? Tapos, pag masunod mo pa ang kalooban ng Panginoon, material, financial, spiritual, higit pa, mga minamahal sa mga pagpapalang finansyal. Kaya lang, uudyok na naman ang kaaway. Everybody shout, praise the Lord. Hirap na hirap ka nang magbigay. Mga minamahal, doon sa 20,000 mula sa 100,000. Kaya nakikita ng Panginoon na hindi ka mapagkakatiwalaan sa malalaking pagpapala, na nanatili ka sa maliliit na pagpapala dahil doon ka lang nakapagtatapat. Nakuha niyo? Nakuha niyo yung ibig kong sabihin? Pinagpala ka ng 100,000, ng 10,000, hirap na hirap ka nang magbigay. Paano ka pagpapalain ng malalaki pa? Sa ganun palang pagpapala, hirap na hirap ka nang magtapat. Kaya ang gagawin ng Panginoon, dito ka lang sa 1,000, nakakapagtapat, manatili ka lang doon. Kasi hindi ka na pagkakatiwalaan ng Panginoon pag malalaki ng pagpapala, nagiging gahaman ka na, pinapasukan ka na ng espiritu ni Judas. Sabihin niyo last Sunday, nabanggit si Judas, ngayon Judas na naman. Totoo po yan. Si Judas sakim eh. Gusto niya puro lang sa kanyang sarili. Yun po ang ibig ko pong sabihin. Kaya kung gusto ninyo na pagpalain kayo ng malalaking pagpapala, mapagkatiwalaan kayo ng Panginoon ng malalaking pagpapala, mga minawal, patunayan ninyo na yung worthy to be blessed, maliit o malaking pagpapala ang dumarating sa inyo. Malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Minsan, too much of abundance blessing, nagiging way ito na tayo po ay nalalayo, unti-unti tayong nalalayo sa Panginoon.
Kaya kapag nakikita ng Panginoon ang disenyo ng iyong puso, na kapag ikaw ay pagpalain, mga minamahal, dahil nababasa ng Panginoon, mga minamahal, ang uri ng iyong puso, at kapag nakikita ng Panginoon, na kapag ikaw ay pinagpala, mawalay ka, mga minamahal, pinapahintulutan ng Panginoon na pagpalain ka sa maliliit lang ng mga pagpapala. Kaya kagaya ng sinabi ko, una niyang pinagpapala tayo sa spiritual na mga pagpapala bago tayo pagpalain, mga minamahal, sa mga material na mga pagpapala. Jeremiah chapter 17 verse 5. Basahin po natin ang talatang ito. Amen. From the book of Jeremiah chapter 17 verse 5. Thus saith the Lord, cursed be the man that trusteth in man, and maketh flesh him arm, and whose heart departed from the Lord. Amen. Sa Tagalog. Amen. Dito po sa aklat ng Jeremias, kabanata 17, talata po ay 5. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ang kanyang bisig at ang puso ay umihiwalay sa Panginoon. Amen. Amen. Sumpain ang tao na magtiwala sa kanyang kapwa-tao. Magtiwala ka sa sarili mo, sumpain ka. Magtiwala ka sa pera, sumpain ka. Magtiwala ka sa iyong kaalaman, sumpain ka. Magtiwala ka sa iyong kalakasan, sumpain ka. Ngunit ang sabi ng Biblia, blessed is the man that trusted God. Kapag magtiwala ka sa iyong sarili, magtiwala ka sa iyong tinatangkilik, magtiwala ka sa iyong kapasidad, magtiwala ka sa iyong karunungan, unti-unti kang lalayo. Your heart departed from the Lord. Slowly. Unti-unti kang lalayo, mga minamahal, dahil ang pagtitiwala mo ay hindi na sa ating mahal na Panginoon. The most dangerous things in our time today is not the devil in hell, but when we trusting ourselves and no longer trusting God and seeking not God. Amen? Yung pinaka mapanganib daw ng mga bagay sa ating panahon ngayon, hindi po ang demonyo na nandoon sa impyerno. Ang pinakamapanganib sa buhay ng Kristiyano, mga minamahal, ay dumating ang panahon na wala ka ng tiwala sa ating mahal na Panginoon, bagus ikaw ay nagtitiwala na sa iyong sarili. Kaya dahil sa pagtitiwala mo sa iyong sarili, hindi ka na nagtitiwala sa Panginoon at hindi mo na hinahanap ang ating mahal na Panginoon. Amen? The true blessing is when we stay intimate in our relationship to our loving God. That is the true blessing. Yung totoong pagpapala, yung close tayo kay Lord. Anytime now, tumunog ang huling tunog ng trompeta, tayo po ay malapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Walang duda, 100%. We are ready for rapture dahil pagdating ng Panginoon, tayo po ay mainit. Kaya yung true blessing is when we stay intimate in our relationship to the Lord. That is word closeness. Amen. Malapit tayo sa ating relasyon, sa ating mahal na Panginoon. Sometimes, ang nasa isip natin, kung sino ang merong malaking bahay, silang totoong pinagpala. Minsan iniisip natin kung sino ang may mga sasakyan, silang totoong pinagpala. Yung mayroong mga stable na trabaho, stable na income, stable na negosyo, ang akala natin sila ang totoong pinagpala. Kagaya ng sinabi ko, the true blessing is when we stay intimate in our relationship to our loving God. Yan po ang totoong blessing, yung malapit ka kay Lord. Paano mo mapatunayan na ikaw ay malapit sa mahal na Panginoon? Amen? Yung madali mong maramdaman ang presensya ng ating dakilang Diyos. Amen? Madali mong maramdaman ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Isang kanta mo pa lang, isang taas mo pa lang ng kamay, ang ganda ng minsay, naunawaan mong minsay ng mga kanta, mga minamahal, madali mong maramdaman ang presensya ng Panginoon. Yan ay patunay na ikaw ay malapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ang sabi rito, lahat yan ay lilipas. Lahat yan ay mawawala. Minsan sa sobrang pag-aalala natin na mawala ang mga bagay na meron tayo, pati ang oras na para sa ating Panginoon ay ating nagagamit. Nag-aalala tayo sobra na mawala yung mga pagpapala na ating tinatamasa ngayon. Kaya maging ang oras natin na sana para sa Panginoon ay nagagamit pa natin. Nagsisilos doon ang ating mahal na Panginoon. Nagtatampo doon ang ating dakilang Diyos. Dahil siyempre, oras na para sa Kanya. Amen? Gagamitin pa natin para sa ating pangsarili, mga minamahal. Kaya hindi nalulugod ang ating dakilang Diyos. Everybody say, Amen. Nag-aalala tayo na baka mawala
yung mga pagpapala na ating tinatamasa, which is na dapat, mga minamahal, we put it in our mind that God give it increase. Dapat ilagay natin sa ating isip, sa ating puso, na ang Diyos ang nagpapalago, ang Diyos ang nagpapala, siya ang Diyos na pinagbubukalan sa lahat-lahat ng ating mga pangailangan. Basahin po natin in New Testament, 1 Corinthians chapter 3, verse 6 up to verse 7. Amen. Praise the Lord. From the book of 1 Corinthians chapter 3, verse 6 to verse 7. I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. So then neither is he that planted anything, neither he that watereth, but God that giveth the increase. Amen. Amen. Dito po sa aklat, unang mga taga rinto, kabanatay 3, 6 hanggang 7. Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig. Ngunit ang Diyos ang siyang nagpalago. Amen. Ano pat walang anuman ang nagtatanim, ni ang nagdidilig, kundi ang Diyos na nagpapalago. Amen. Praise God. Basahin natin si Chabacano. Kaylee po, Brother Pat. Yung Chabacano version kasi, walang Old Testament. New Testament lang po, kaya ngayon lang po siya babasa. Aquí na libro de primer carta para con el mga Corinto na kapitulo 3, versikulo 6. Kayo ya siembra el semilla, y si Apolo ya rega el siembra, pero el Dios amó el quien ya hace crecí con ese. Por eso, si el sembrador y el regador, no hay nada. El Dios lang, el importante kayo, kay Él amó Él. Taase con el siembra crecí. Amen. Praise the Lord. Amen. Everybody say amen. God give it the increase. Eh bakit ka mag-aalala? Bakit ka mababahala? Gawin mo lang ang kalooban ng Diyos. Huwag ka lang mapagod, gumawa ng gumawa ng gumawa, sumunod ng sumunod, because God give it the increase. Eh ano kung maliit lang ang iyong negosyo? Eh ano kung maliit lang ang iyong puhunan? Mga continue faithful in the Lord. Serve Him faithfully. Serve Him and seek Him continually, mga minamahal. Why? Because God giveth the increase. Ang Panginoon ang nagpapalago. Ano kung maliit ang iyong puhunan? Ano kung maliit ang iyong negosyo? Basta alam mo, nagtatapat ka sa ating mahal na Panginoon. Siya ang nagpapalago. Mga minamahal, may nagdidilig, may nagbubungkal, ngunit ang Panginoon ang nagpapasikat ng araw upang ang tanim ay mabuhay at lumago. Ganon din sa ating pananampalataya. Hindi tayo nababahala kung anong mangyayari. Basta't gagawa tayo ng gagawa sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Tayo tatalima because we know, we believe that God give it the increase. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Huwag mong dibdibin kung maliit ang iyong puhunan. Huwag mong dibdibin kung maliit ang iyong negosyo. Continue serving the Lord faithfully, seeking Him continually. Okay lang kung maliit lang ang iyong sahod. Amen? Huwag magdadamdam, maliit ang iyong sahod. Kung malaki ang iyong sahod, pinagpala ka. Pero sa mga kapatid natin, maliliit lang ang sahod, huwag kayong magdamdam. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Paglingkuran mo na may katapatan ng Diyos. Magtapat ka sa pagbibigay. Unahin mong hanapin palagi ang katwiran ng ating mahal na Panginoon. Promotion not come from east, not come from west, not come from north and south. Promotion comes from the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Promotion comes from the Lord. Hindi mula sa silangan, hindi mula sa kanluran, hindi mula sa timog ang promosyon. Ang promosyon ay galing sa mahal na Panginoon. Kaya kahit maliit lang ang iyong sahod, mababa lang ang iyong posisyon sa inyong kumpanya, huwag kang magdamdam. Unahin mong hanapin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Because God give it the increase. Say amen. Say amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Maliit lang na blessing. Amen. Hindi sapat. Kulang lang ang pagpapala. Huwag magdamdam.
Huwag natin isipin na mabuti pa tong mga taong ito. Hindi dumadalo, hindi nagpupuri, hindi naglilingkod, pero lechon palagi ang kinakain. Masasarap palagi ang ulam. Maganda ang kanilang kalagayan. Sabi ng Biblia, huwag kang mainggit kung ang masasamang mga tao ay sumasagana dahil tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ikaw na nagtitiis dahil sa iyong paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ang gantimpala mo ay wala rito sa lupa. Ang gantimpala mo ay nandoon sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Malakas na palakpak. Kaya kahit maliit lang ang blessing, maliit lang ang sahod, yung iba ayaw magpasa dito sa Zamboanga dahil maliit lang ang blessing dito. Amen? Okay lang. Tis-tis lang, mga worker, kung maliit ang blessing. Dahil darating ang araw, mga minamahal kapag mahipo natin ang puso ng ating mahal na Panginoon, magdadagdag ng maraming mananampalataya sa lugar na ito. Ang kanilang puso'y tuturuan ng Diyos magtapat sa pagbibigay. Magsasawa tayo sa mga pagpapala, mga minamahal na bigay ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Why? Because God giveth the increase. Hindi ikaw ang nagbibigay ng increase, ang mahal na Panginoon. Kaya seek ye first the kingdom of God. Seek ye first His righteousness, and all these things shall be added unto you. Because God giveth the increase. Ang Diyos ang nagpapala. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Yeah, we need to touch the heart of God. Seek the Lord continually. Serve Him faithfully. At sa mga oras dito, mga minamahal, tayong lahat ay lumapit sa banal na paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag mapagod. Sabi ng Bible, let us not weary in well doing good, for in due season we shall reap. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Huwag mapagod sa paggawa ng mabuti. Nandun ang pagpapala. Nandun ang blessing, minamahal. Let us not weary while doing good. Huwag kang mapagod gumawa ng mabuti. Kung alam mo kung anong mabuti, gawin mo ito dahil dyan ka magpapalain ng Diyos. Ang pagpupuri ay mabuti. Ang pananalangin ay mabuti. Ang ating pagdalo ay mabuti. Ang magawaing espiritual yan ay mabuti. Huwag mapagod sa paggawa ng mabuti. To seek your face before I seek you. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Oh, God. We love you. We love you so much, Jesus. We serve you only, Lord. We serve you only. We serve you, Lord. I bow before your throne. Unawain natin ang mensahe ng awiting ito. Hallelujah! That is Jesus.
Jesus. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Oh God. Sabay-sabay tayong umawit. Ibigin ka namin, Panginoon Jesus. Yes, Lord. Buong puso ko iaalay sa'yo. Ay, Lord, hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Shout hallelujah. Shout. Shout hallelujah. Worship the Lord. Worship you, Lord Jesus. Oh, God. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Purihin ka, mahal na Panginoon. Worship thy name, Lord Jesus. Thank you so much, Lord. Holy presence. Salamat sa iyong presensya, mahal na Panginoon. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. Napakabuti mo, mahal na Panginoon. Kailanman hindi ka nagkulang. Kailanman hindi mo kami pinabayaan, mahal ng Panginoon.
napakabuti mo. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Habang ramdam natin ang presensya ng Diyos, salamat sa pagpapatawad ng mahal na Panginoon. Ay na po'y dadako sa ating banal na hapunan, minamahal. Muling pag-alala sa banal na kamatayan ng Panginoon. Sabi ng Biblia, sa tuwing tayo kakain, sa tuwing tayo iinom, ay inaalala natin ang kamatayan ng mahal na Panginoon. Siya po'y namatay dahil sa kanyang labis na pag-ibig sa iyo at sa akin. Inako niya ang lahat, mga minamahal ng ating mga kasalanan. Dapat sana tayong nagdusa, dapat sana tayong naghirap. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos na hindi masukat, pag-ibig ng Diyos ay hindi maririm, mga minamahal. Kanyang inako ang lahat. Sabi ng Biblia, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inamin ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang siya'y dumating. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay at uminom ng saro ng Panginoon na hindi nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat, siyasatin ng tao ang kanyang sarili at saka siya kumain ng tinapay at uminom ng saro. Tayo po'y manalangin, minamahal. Bigayin natin ang ating mga sarili. Humingi tayo ng tawad. Huwag tayong papayag na hindi tayo makikisalo sa banal na hapunang ito. Ito'y napakahalaga. Napakahalaga, mga minamahal, na pagkain natin ng tinapay at pag-inom ng saro ng ating mahal na Panginoon. Huwag tayong papayag na sa araw na ito ay hindi tayo makasalo, makakain at makainom. Ito'y sagrado sa harapan ng Panginoon. Kahit kung tayo po'y may mga pagkukulang, may mga pagkakasala, bigayin natin ang ating sarili. Itaas natin ang ating kamay. Sabihin natin, mahal ng Panginoon, patawad sa mga pagkukulang. Sabihin natin, mahal ng Panginoon, patawad sa aking pagkukulang. Patawad sa aking pagkakasala. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Diyos sa maraming salamat. Mahal ng Panginoon, kapagan mo kami. Lord, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang. Patawad sa aming pagkakasala, mahal ng Panginoon. Kapagan mo kami. Butit mo. Kami tao lang, mahal ng Panginoon. Bilang tao nagkakasala, minsan na pagbibigyan namin ng aming mga kahinaan. Patawad, Lord. Linisin mo kami tugyaso ng iyong punang na dugo. Ang persa para sa Lord. Patawad, mahal ng Panginoon. Kapagat mo kami sa unang dalangin ng aming mga pastor sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo po'y dumako, mga minamahal, sa pagkain ng tinapay. Ang tinapay na ito ay simbolo ng katawan ng ating mahal na Panginoon. Katawan na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi ng Biblia, aklat ng unang Korinto, kabanatay 11, talatay 23, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus, ng gabing siya'y ipinagkanulo, siya'y dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, kanyang pinagputol-putol ang tinapay, at ito ang kanyang sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Kainin natin ang tinapay nito.
Hawakan natin ang ubas na ito, mga minamahal. Ang ubas na ito ay simbolo ng banal na dugo ng ating mahal na Panginoon. Dugo na tumigis upang tayo po ay maging malinis. Sabi ng Biblia, without shedding of blood, there is no remission of sin. Tinanggap natin ang kapatawaran dahil ang Panginoon ay nagpatigis ng kanyang banal na dugo. Sa verse 25, ngayon din naman hinawakan ng Panginoon ang saraw pagkatapos ng makahapon. At ito ang kanyang sinabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y nagsisiinom sa pag-alala ninyo sa akin. Inumin natin ang kopang ito. Palakpak! Palakpak! Sigaw! Hallelujah! Thank you, Daddy Jesus! Thank you, Jesus! Salamat! Worship the name of Jesus! Exalt the name of the Lord! Salamat sa iyong pag-ibig! Salamat sa iyong biyaya! Hallelujah! Thank you, Lord! Di man karapat ako sa kabanalan mo. Di kaya gagawa Kapatawaran sa'yo ay nagtatango o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Di kaya gawin kapatawaran sa'yo ay nagtatango Oh Lord, o aking hallelujah! Sa panas, Lord! Abagan mo kami, Mana Panginoon! Tawag mo kami, Jesus! kapatawaran sa'yo ay nagtatango o aking Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Purihin ka, Mahal na Panginoon. Thank you, Lord. Purihin ka, Mahal na Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Minamahal sa mga oras na ito, tayo may manalangin para po sa ating mga pangangailangan. Isama natin sa ating mga panalangin na tayo po'y pagkalooban ng mahal na Panginoon, ng malalim pa na relasyon, malalim na pakikipag-ugnayan sa ating mahal na Panginoon, maging mainit, maging maningas sa ating paglilingkod sa Kanya. Manalangin po tayong lahat. Mapagpalang Ama namin sa langit, makapangyarihan sa lahat. Kami nagpupurit, nagpapasalamat sa iyong mga banal na salita na aming napakinggan sa araw na ito bilang paalala mo sa amin, mahal na Panginoon, na kung nais naming mabuhay, ay patuloy ka naming hanapin, mahal na Panginoon, araw-araw. Dalangin ko po, Diyos, na patuloy mo kaming panghawakan, palakasin kami, papagtibay ng aming pananampalataya, upang sa anumang pagsubok, dagok sa buhay ang dumating, ay manatili kaming tapat na naglilingkod hanggang sa araw ng iyong banal na pagdating. Pagpalain mo kaming lahat sa mga pagpapalang material, pinansyal, latigit sa spiritual na mga pagpapala. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. As a point of contact,
Ipatong natin ang ating kamay sa ating mga ulo, kabilang kamay sa parte ng ating katawan na mayroong mga karamdaman sa lahat po ng ating mga live webcast viewers, mga minamahal. Ipatong po ninyo inyong mga kamay sa mga screen ng inyong mga gadget at sumabay po kayo sa pananalangin. Tayo po'y manalangin. O magpalang Ama namin sa langit, makapangyarihan sa lahat. Sa unang dalangin ng aming kagalang-galang na pastor, sa mga oras nito, iunat mo po, mahal na Panginoon, ang iyong mga kamay sa aming mga ulo. Sa pangalan ni Jesus, anumang karamdaman ay gumaling, anumang problema ay malutas. Cast out right now in the mighty name of Jesus. And sickness be healed, problems of infirmities be gone. Demons of leukemia, cancer, TB, diabetes, anumang karamdaman, panghina, panlupaypay, panlalamig, hadlang sa mga pagpapala, hadlang sa mga katugunan sa mga panalangin. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos sa mga oras nito. Tayo pong lahat ay tumayo. Itaas po natin ang ating dalawang kamay. Shout 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. And then jump 3 times. Express our love to our dearest Papa Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Say, I love you, dearest Jesus. I love you, dearest Jesus. And I love you, dearest Lord. Ang lahat po ng kapurihan, kaluwalhatian po at pagsamba